Happy Mother's Sunday. So salamat ta nga natay mga mama, mga kaigsunan, without a mother, lisod kayo. Usahay pag paparay mahabilin magkagubot oy. No? Pero ang mamaray mabilin, medyo mahapsay pa. Lahig yun ang mama na sila ay special strength na only the mother can have. No? Sa pagpanginabuhi sad, ang papa sa ay abilidad anak. So, karon ang kuan, sunod buwan. Pero we will talk about mother. How important a mother to their children. Alright? So, sa di pa ta mo padayon, welcome ang mga visitors. Salamat kayo sa inyong presence. And hoping na makasunod mo sa message, mag-bless mo. And when you go home, you thank your mother, you hug your mother, you kiss your mother, and serve your mother. Kay morigin na ilang pangandoy kinabuhi nila nga ma-appreciate sila sa ilang anak. So this morning, atong Mother Sunday, ang title nga ato ang hisgutan mga kaigsunan is A Reflection of God's Love. A reflection of God's love. Ang kaning usa ka inahan, ang gugma sa inahan, reflection na siya sa gugma sa Dios. So unsa siya ka nindot kung ang usa ka mama masunod gyud niya ang iyahang pagkamama according to God's plan. According to the will of God. Kay sa musugot tag sa dili ang kamatuoran sad mga kaigsunan, makakita man sa tag mga mama nga ang ilang mga bata ibilin lang diha sa bisag asa, no, dili sila willing mahimong inahan sa ilang mga anak. Ilang i-abandon ang ilang mga anak. So makita tag mga infant nga gipangbilin sa basurahan, sa bus station, sa CR. Ako di ko kasabot, di ko ka-imagine ba usa ka inahan nga kaya niya nga ibilin niya siyam kabuan yang gidaladala sa antiyan mga igsoon. Unya ang pagpanganak pa piting sakita. Unya pagkahuman kaya nimo nga biyaan. So nasa mga inahan ngayon anak mga kaigsunan. That is why we need the Bible in our life. Mothers needs the Bible para ma-reflect nimo ang gugma sa Ginoo ngadto sa imong mga anak. So meaning to say, this is not automatic mga igsoon. Kay naay godly mothers, naa say wicked mothers. So ang atong isgutan karon is a godly mother. If you want to be a godly mother, mauni siya mga kaigsunan ang hiyas sa usa ka inahan nga kanang nagsunod gyud sa kabubuton sa Ginoo. Number 1, a mother's unwavering love. Why makalupig? No, sama sa gugma sa Dios sa mga katawhan mga igsoon, sukad pa sa Old Testament, tanawa ra gud ang gugma sa Ginoo. Na fall ang tao ni sunod sa yawa mga kaigsunan. Tanawa, gihimo sa Ginoo ang tao pagkahuman ni sunod sa yawa. Unsa kasakit na sa kasing-kasing sa Ginoo. Unya gitugutan sa Ginoo nga kanabitong magdugay para tagaag chance nga ang usa ka tawo mubalik sa Ginoo kadto nakasaba si Adam and Eve nga mubalik sila sa Ginoo hantod nga nanaghan sila wa gyoy kuan mga igsoon nga pagpakita ba nga kanabitong heartily repented. So nagpadayon ang sala unya nikatag sa tibok kalibutan according to what the Bible says. Hantod nga daghan na kayong gihatag ang Ginoo nga mga chances, panahon sa judges, panahon sa prophets, panahon sa kanang mga minor prophets, unya pagkahuman hantod na sa New Testament, panahon na karon sa church. Look at the chances that God gave to the people na nga nagsalikway sa Ginoo mga kaigsunan. Karon ang pinakasakit gyud kay ngano gipakamatyan nata sa Ginoo. Dili ka pwede nga matawag nga anak sa Dios kung dili nimo nadawat si Jesus isip personal nimong manluluwas. So unsa man nga gitawag nga luwas, nganong naa may luwas, nganong naay dili luwas. So unsay pasabot na lang luwas o dili luwas?
pag ikaw dili luwas, moabot gyud ang kamatayon usa ka adlaw sa imong kinabuhi. Kung dili ka luwas, imperno ang imong kalag. Walay daghan lalis istorya. Ngano man, for the wages of sin is death. Bible na nag-judge. Ang bayad sa sala, kamatayon, imperno na. Kinsa may tao nga way sala. Nga wa magyud na naamendahan, wa magyud na nasulbad ang problema sugod pa ni Adam, mga igsoon. Na ang sala nasud magyud na. Unya nakatag man na sa mga tao, unya wa may kanabitong pag-usab sa kinabuhi ug di sad kaya sa tao nga usbon niya iyang kinabuhi. So mao na nga perting luuya kung mamatay ka nga di ka luwas. Pero unsa man to mga taong luwas? Mao to sila mga tao nga nidawat kung unsay gibuhat ni Kristo sa cross. Jesus Christ gave His life for the sinners. Namatay siya, gilubong na banhaw. Tinuod na nga panghitabo. Si Jesus namatay, gilubong na banhaw, gitawag na siya gospel. Unya ningon ang Ginoo, natapos na ang tanan ug si kinsa ang mudawat sa ebanghelyo, makaangkon sa kaluwasan. Asa man ka giluwas sa imong sala, ang bayad sa imong sala, giluwas ka sa Ginoo para dili ka maimperno. So unsa ka importante ang kaluwasan? Kanusa man nimo siguruhon ang kaluwasan? Diha dayon nga madunggan nimo. Kay ngano man, wa ka kay bawg kanusa ka mamatay. Wa ka kay bawg hantod kanusa ra imong kinabuhi. And that is why make sure nga ikaw luwas ka. Diba? So, sa pagkaluwas, dawata si Jesus sa imong kasing-kasing. Tuhui ang iyang gibuhat sa Calvary. Kay maorag yun na ang pamaagi, mga igsoon. So, sa dihang na luwas na ka, kung ikaw usa ka inahan karon, unya luwas ka, way laing mugiya nimo nga mahimong usa ka inahan nga nag-reflect sa gugma sa Ginoo. Laliman ka na mga kaigsunan ang gingon sa John 3:16. Ato man ang gituhuan mga kaigsunan nga ang John 3:16 is the heart of the Bible. Diha gi-express sa Ginoo ang dako niyang gugma sa iya mga binuhat nga ni palayo niya, nga nipili sa kaaway kaysa Dios nga naghimo nila. Ningon ang Bible mga igsoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Karon, nasabtan na nimo ang gugma sa Dios nga muhigugma bisan unsa kabadlungon ang mga katawhan sa tibuok kalibutan. For God so loved the world. O karon ikaw usa ka inahan nga nagsunod sa gugma sa Ginoo, you are going to reflect that love to your children. Ang inyong mga anak ba badlungon o dili? Then you will give up? Reflect God's love. Reflect God's love. Kay kung ikaw inahan mo give up ka sa imong anak, kinsa pa man di ay ang mo antos sa kapintas sa imong anak. Kinsa pa man ang kaya nga mo sabot sa iyang batasan. Kung ikaw nga inahan, nga kaya nimong i-reflect ang gugma sa Ginoo sa imong anak, dili nimo buhaton. Only you. Mother, only you. Only you can reflect God's love to your children. A mother's love is a reflection of God's own comforting nature. Just as He embraces His children, a mother nurtures, consoles, and strengthens her family with unconditional love. Unconditional yun. Kanang consoles mga kaigsunan, pasabot ana, gi-comfort nimo sa panahon nga ang imong anak naa siya sa hiktik kayo, nga iyang feelings mga hurt kay siya. Then you consoles your children. Sa may makaguba sa mga pagbati sa mga anak, console sad. Console. Na sila sa console sa ilahang games. Di ba?
Makadaot na kung masubraan ka sa games kaya ang imong utok mo raman og kanang manipulate ba sa computer, then ma-irritated ka. Kung man na, that is a scientific study nga mausab yun ang imuhang kanang aura, mausab ang imong batasan. Okay, pasalamat ka nga nay inahan. Now, if you're a mother having children like that, reflect God's love. Ikaw ra gyud makasabot ana nga klase nga mga bata, mga igsoon. In Isaiah chapter 66. Usay gingon sa Bible sa verse number 10 to 14. Isaiah 66, 10 to 14. Ingon sa Bible sa verse number 10, rejoice ye with Jerusalem, and be glad with her, all ye that love her. Rejoice for joy with her, all ye that mourn for her. God is expressing His love to His people. Nga sama sa usa ka inahan po, dapat ingon ana ang imong pag-express sa imong kaugalingong anak. Tanawa kung say reason, verse 11, that ye may suck and be satisfied with the breast of her consolations, that ye may milk out and be delighted with the abundance of her glory. O, diba sama sa usa ka inahan ang Jerusalem naga-sustain sa mga katawhan sa Ginoo. O kinsa may naghimo ana? God. Mao na ang Ginoo sad mo'y muhatag og ego nga capacity sa mga mothers in order that they could sustain the life of their children. Tanawa ra gud mga kaigsunan, ang mga mama gidisregard lang gyud nimo ang nature. Breast milk. Kay bao mo nga ang breast milk mga kaigsunan, na-amaze ko kay naagyoy nakahimo nga tulo ka tuig nagpatutoy. Wow. Kay ba mo unsa ka dako nga benepisyo sa usa ka bata nga mag-rely siya sa milk sa iyang mama? Dili basta-basta mapildi sa mga viruses ang imong anak. Kung dunay mga rashes, milk sa mama, ipahid ra nimo, maayo ang imong anak. Sipunon ka jud, basta mag-breast milk lang yun ka, breastfeeding, ang imong anak, dali ra maka-recover. Pero tanawa to mga bata nga sigig painom anang gatas gikan sa baka, gikan sa kanding, gikan sa bisag asa, dili gikan sa mama, lahi iyang health, magsigil lang ka sakit. Unya mo kalit lang ka kahunong. Di sama sa mga bata mga nakuan gyud na feed gyud siya sa gatas gyud sa inahan. Lahi gyud ang tubo eh. That is the system of God to sustain the children. Gibuhat sana sa Ginoo ngadto sa Jerusalem mga kaigsunan nga gitagaan, gi-empower ang Jerusalem to sustain God's people. Sama sa usa ka inahan. No? Verse number 12. For thus saith the Lord, behold, I will extend peace to her like a river, and the glory of the Gentiles like a flowing stream. Then shall ye suck, ye shall borne upon her sides, and be bundled upon her knees. Verse 13, as one whom his mother comforted, so I will comfort you, and ye shall be comforted. Where? In Jerusalem. Mauna kamong mga young people, mga children, wag gyud lain, wag gyud ikapuli sa kanabitang presence sa inahan. Wag gyud ikapuli gyud. Si Luis basta busog, makapapa gyud siya gyud. Malingaw man siya nako. Pero gutumon siya mga kaigsuunan, way papa oy. Mama ra gyud makapahilo, makapakomfort niya. Wa gyud makailog mga igsuon sa power sa usa ka mother nga gihatag sa Ginoo to comfort, to sustain the life of your children, but only the mother. Lahi gyud mga igsoon. Mo nag-ingon diri sa Bible, as one whom his mother comforted,
Ingon sa Bible, so I will comfort you and ye shall be comforted in Jerusalem. So ang mga anak, ang imong pinaka-Jerusalem sa imong kinabuhi is the presence of your mother. Diha man ka nagsugod. Mao na nga malayo gani ka, murag empty kaayo ang kinabuhi. Kabantay mo ang mga bata pag makuyawan o say tawgon. Ma! Nya lipay kay ang mga papa, mugiro kayo kay ang pirmirong i-mention sa bata kay daddy. Di ba kana mga infant kasigaran papa. Daddy, mugiro kayo. Oh, tanawa ako yung nag-mention sa baby. Pero sa diyang makuyawan na ang bata, dako-dako na ang tawgon mama. Ma. Di ba? Kung giaway ma. Mama, ngano man. Wa na, Ginoo'y naghimo ana mga igsoon. Ang comforting nimo nga kanabitang person is your mother. When you are in pain, kay sa kagahi nimong ulo, nituman ka sa imong kabubuton, nituman ka, naguba imong kinabuhi, nidagan ka sa kalibutan, naguba imong kinabuhi, tanawag unsa dahil sa imong unahuna, Mama, I miss the day when you are here beside me. Mama. Makaunahon ka sa mama, oy, maghila ka, mama. Di ba? Papa di ay, mahadlo ko. Mahadlo ko ni Papa kay si Papa Judge. Si Papa Justice ang iyahang iunahon, justice. Ngano bitong nagpabadlong ka, bunga na sa imong pagpakasala. Pero si mama kay lahiman, kumusta na ka dong? Ang ilang concern is the well-being of their children. Ang concern sa mga papa is the justice of what they did. Di ba? Lahig yun ang mama yun. Muna, iyan na sa Ginoong kanang strength gihatag sa mga mama that your understanding to your children is more longer and tougher than the father. Di ta kalalis ana ako, papa man ko. Di jud ko kalalis ani. Di ba? Kay wa man lingon ng Ginoo as a father. As a mother man. Gisusama sa Ginoo mga igsoon. In verse 14, and when you see this, your heart shall rejoice, and your bones shall flourish like an herb, and the hand of the Lord shall be known toward His servants, and His indignation toward His enemies. Tanawag giunsa sa Ginoo pag-comfort ang Jerusalem mga igsoon. Ingon siya, klaro kayo, and when you see this, your heart shall rejoice, and your bones shall flourish like an herb. Tanawag ikaw kuyog sa imong mama mga igsoon, pirting nindo talipay kayo oy. Lipay kayo. Mao sana ang mga Hudiyo makauli sila dito sa Jerusalem, joyful sila. Kay maoy gitagana sa Ginoo nila nga lugar. Diin ang Ginoo nag-promise that God will bless them in the land where God promised that God will pour out His blessing to that country which is Jerusalem. Maunay na kanindot mga igsoon magtuman ta sa Ginoo. Ingon sa Bible, and your bones shall flourish like an herb. Naa ang blessing. Mao na tuman gyud mo sa inyohang mga ginikanan, particularly sa inyong inahan. O siyempre ang inahan ha, magsunod ka sa unsay gisulti ni boss. No? Nga mao si Papa, kay si Papa magsunod pud ngadto sa Ginoo, healthy ang family. Healthy ang family. Wa ko nag-ingon mga igsoon, nga disregard ninyo inyong papa. Huwat mo inig John. Kay si mama, nag-agad na siya sa leading sa iyahang bana. Nga mao imong papa. Wala siya naghatag sa iyang kaugalingon gusto, kundili nagsunod siya sa authority niya. Pero ang mga mama, mao'y naay kusog nga ipa-implement kung unsay rules nga gihatag sa Ginoo diha. Naa diha ang kalipay sa pagtuman. And the hand of the Lord, tanawa.
Ang contrast mga kaigsunan sa panalangin ug sa kanang bunal. And the hand of the Lord shall be known toward His servant, and His indignation toward His enemies. Ang bunal para sa mga kontra ug ang panalangin para sa mga nagtuman sa Dios. Mother, gisusama ka si Ginoo sa Jerusalem. You are special. A mother's unwavering love. Di ka na sa Ginoo, mga igsoon. Number 2, a mother's wisdom and guidance. Kung mayon taong kanabitong pag may sa usa ka bata, lahi gyud si mama kay ni papa. Kay si papa straight to the point. Wa nay daghan pag istorya, pero tanawa si mama daghan kayog mga bulak-bulak. No, dili sila ka diretsog sulti sa ilang anak kay basin masakitan nila ang feeling sa ilang anak. Grabe ni mama. You have the wisdom how to protect your children and not harming their feelings but teaching them what God wanted them to learn. Mao na nga iniglakaw ang words ni mama. Murag yung music magtukar-tukar sa utok sa mga anak. Usay makita nato na sila nga mga gahin na sila sa inyong atubangan, pero sadyang mulakaw sila unya makakuan sila, maka-experience sila nga ang gi-warning ni mama nahitabo sa ilang kinabuhi, makaingon na mapangituo ko ni mama da. Basta tudlo lang yun mo. Guide lang yun mo. Receive the wisdom from the Lord. Mothers impart wisdom not just through words, but by their example. Their faith, patience, and counsel becomes guiding light for their children as they navigate life's paths. Importante kayo na nag-warning ka, nagtudlo ka sa imong anak, usa ka adlaw sila nay mag-sail dito sa kalibutan sa ilang ilang kinabuhi, mga kaigsunan. Ang imong pagmaymay, pagmatuto nila, maunay magsigig sud sa ilang hunahuna, guiding them sa ilang pagpanginabuhi. Unsa kanindot ang usa ka inahan. Maybe your mother failed in this, but one day, kung ikaw babae ka karon, one day mahimo kang inahan. You know what to do. Reflect God's love. Are you listening? But you need to teach them not only by words, but by example. So in other words, you need to live according to what the Bible says. Kinahanglan ipakita nimo nila unsa kanindot ning pagtuman, unsay result sa pagtuman, unsa kamalipayon ang kinabuhi kung matinumanon ta sa Ginoo. Ipakita na nimo sa imong anak, dili lang kay sa pagsulti, kundi sa imong kinabuhi sad. Kay lisod kaayo nga nagkakita ka naa ang mensahe, gi-review nimo sa kanang YouTube sa channel nato, unya mo imong gigamit tanawag unsay giingon ni pastor, unya wa man nakit ilagi ma sa imong kinabuhi. Dili enough nga ibangil nimo si pastor, unsay giingon ni pastor, unsa may giingon sa Ginoo, unsay giingon sa mensahe, lagi ma, pero wa na ko nakit sa imong kinabuhi. Guide your children through your life example. Nakatuna nimo sa Bible, gituman nimo ang Ginoo. Sayon ra kayo itudlo sa imong mga anak. Kay nakita masad nilag unsaon. In Proverbs 31:26 to 28. Ang chapter 31 nagisgot ni kabahin sa virtuous woman. Basahon na to ang portion, mga kaigsunan, verse 26 to 28. 26 to 28. The Bible says, she openeth her mouth with what? Wisdom. And her tongue is as law of kindness. Wala ni likay sa dapat, pero ang pagkasulti nindot. Mga mama, kumusta ang inyong pagpangasaba sa anak?
Kay sultian ta mo, kung ang inyong anak mas maminaw sa iyang amahan kaysa iyang inahan, you fail. You fail. Kay grabe ni mama ang kasaba, oy, mura di mada. Grabe, mura man ni siya og kuan kanang ISIS. Mura magbupatay. May panis papa kay cool. O sa instruction sa Ginoo to reflect God's love, mamadlong ka pero naa ang kindness. Dili ka mo siak sa God's will pero ihatag nimo nga nindot ngadto sa imong anak. Dili nimo ihatag nga murag imong gihampak sa iyang dagway, sakita manulti nimo maoy. Di ba? So, perti ninduta. She opened her mouth, pag-abli sa iyang baba, wisdom ang gigamit mga igsoon. Mao na ang nanggawa sa iyahang mga pinulungan, the law of kindness. Verse 27, she looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Dili tapulan. Mao na manugo ka, ang inahan gyud maoy responsable pag ang inyong anak tapulan, tungod na tingali sa inahan nga nagtan-aw ang mga anak, si mama gani kasi gira man nag-cellphone. Mabita na gibawal na to sa atong mga Sunday school teacher nga samtang nagtudlo ang teacher, ikaw nga assistant ayaw pagsigig cellphone. Hello. Kay usahay makitaan gyud ako nga nag-cellphone naman ang assistant. Dapat nagtan-aw ka, nag-assist ka sa nagtudlo, nag-assist ka sa mga palitan na ka sa children's department, nag-assist ka na nagtabi, ayaw pasagdi kay nagsige ra ka, minaw mo. Lahi imong gisulti, lahi imong example. Nakasabot na. Sumonay atong gilikayan, gibawal na nato sa atong Sunday school. Sa Sunday school, how much more sa inyong family? Diha man nagsugod ang tanan. Our first ministry is in our family. So kung say gisulti nato sa atong mga anak, ato basad gibuhat para makita nila nga ang atong gisulti nila mao'y atong gibuhat sad. O ato na silang gibadlong pero pasagdi ko anak kay dako nako, ikaw di ka pwede. Pareha ra ka atong ginikanan nga ay kinog kape makabugo na, makaputot na. Kay nagbudget di ay. Pagkainom sa kape na pirtim ding lamia. Nawa na? Gibawala nimo pero ang imong reason dili tinuod. Di ba? Pakita sila, anak, tanawa, maog yun ni ang akong gibuhat, maog yun ni ang gitudlo sa Ginoo nga gi-remind kita sa atong sa imong amahan nga ato gyud ning buhaton. Sultian ta mo pag maunay sistema ninyo sa inyong balay, nagpatubo ka og anak nga mulantaw na ninyo sa panahon sa inyong katiguangon. Mulantaw na ninyo sa inyong panginahanglan sa panahon nga di na nimo kayang maglihok-lihok. Pero kung wa na nimo tudloi instruction sa wisdom nga gihatag sa Ginoo, pinaagi sa iyang pagtudlo, talikdan ka ra kay burden ka. Bisan pag unsay apelyido nimo, mailisa na siya burden. Ano sila mama? Burden. Gabugat na nas kinabuhi. Mao na nga masadihang kanang matiguwang na ka, bisan pa og ikaw gihimo kang kanabitong supplier sa dihang bata-bata pa imong anak, pero sa dihang matiguwang na ka kalimtan niya tanan. Ngano man, wala nimo siya injiki og pulong sa Ginoo. Wala na sila'y pagbati mga igsoon because only the Word of God can create something in the heart of a person. How to become a good person. How to become grateful sa mga na-experience nato sa kinabuhi, sa mga nalabyan nato ba. Pero kung wala, kalimtan na nila. Kaya ang ilang gitanaw pirmi, their own benefit. Pag di ko makabenepisyo, di ko.
Mao na daghan na kay makita na to mga dagko ng mga pangidaron, mga kaigsunan, lisod kay ispilingon. No, mugbo ra kay mga ngan pero lisod kay ispilingon ang ilang batasan. Di ba? Lisod kayo sabton. Mao na gisgutan na to kagahapon mga igsoon. They are fascinating. Nindot kay paminahon. Mura taog ka nang maingganyo. Mura taog ka nang, wow, I like this person. Pero ang other side of the coin, enigmatic man di ay. Pasabot, naaman day siya ay kanabitong attitude to create chaos, to sow discord, to make troubles. Oh, kung sa kwan pa, nakatrabaho man di ay og sabungan. Kung kabantay mo na kanang tigsabong, tanawag mag-away ng manok, magpabilin ba na siya diha? Inig-away sa manok, mudagan dahil na, basagdan ng manok diha. Ya, na! Wa siya labot. Pero siya kapalagot sa duha. Di ba? So naay mga tao inguna na sa simbahan, sa mga kasimbahan na agyon na tungod na kay na miss out nimo ang pag-apply sa pulong sa Ginoo, imo rang gigamit ang pulong sa Ginoo nga para sa imong kaugalingong benepisyo. Wala nimo gigamit siya para ang imong soul maugay makadawat gyud og mausab ang imong batasan para mahimo kang panalangin sa uban nga naminaw nimo. Mo nay kalahian. Mo na importante kayo nga ang Bible gyud ato gyud ning dawaton as instruction. Amen. Kay diha man na mubunga mga igsoon nga tan-aw nimo sa imong pamilya. Naa diha imong atensyon ba? Kay diha man nagsugod tanan gud. Concern ka sa imong panimalay. Dili kay pasagdan na nimo. Kung ikaw ginikanan ka, i-make sure gyud nimo na ipagkaon sa inyo. Di ba? Imong mga anak kun di pa ka mao mag kanang limpyo sa ilang sanina, i-make sure nimo na sila masulob. Resulta man na sa imong pagka-obedient sa pulong sa Ginoo. Mo na guess she look it well to the ways of her household and eat it not the bread of tapulan. Idleness. Labi na karong panahon na kay naanay cellphoneness. Magsige na mga kaigsunan og scrollness. Di ba? Daghan na kayong ma-scroll diha sa cellphone. Mao na nga katawa ko atong babae nga sa airport man tingali ito, sa mall to siya. Nagtuod siya sa iyahang stroller ba kay iyang anak. Sige siyang cellphone. Pagkahuman di iya nagitanaw iyang anak. Hala, nawa iyang anak. Nawa. Nagkabuang siya, gipangitan niya, gadagandagan siya niya. Klaro jud kay nga murang worried kay siya ba. Ang iyang anak nasluyo, iyang ginapsak. Tanawa na ko siya, kadaot, mahatag sa cellphone, mga igsoon. Di ba? Nay, kanang, daran naman to, di tingali to, lula tingali to. Nagpatutoy sa bata, niya pagkahuman, nagsigi og, si tanaw ba, ang iyang gipatutoy, dunggan. Lula, nas dunggan kay nagsigi, tanaw niyang, wag yun nagtanaw sa iyang gitrabaho. Ambot na lang yun. Mao na ang resulta, ang mga bata po, hala, dito po. Oh, because that is the example nga imong ipakita. Dili lisod nila buhaton kay mo may lang nakita. Ug unsay mo isulti bisag unsa na kanindot, I don't care about that because I'm following what you do. Verse 28. Her children arise up and call her what? Blessed. Ang bana. Her husband also, and he praiseth her. Kanindot ba ana? Nga maunay tanaw sa mga anak nimo kay nagsunod ka, nagpakita kag example kung unsay giingon sa Bible. So man importante kaayo a mother's wisdom and guidance. Imo gyud ang i-reflect kung unsay tudlo sa Ginoo nimo.
apply it, then teach it. Kinahanglan imo na i-experience good. Number 3, a mother's sacrificial spirit. Why makalupig ani mga igsoon? Na-bless ka ita sa istorya anang manok nga nasunog. No, nasunog ang balay, na apil ang tangkal sa manok, naa siya mga piso. Ang gibuhat niya siya mga piso, kaya nalagi sa tangkal, di man sila kagawas. Ang gibuhat niya siya mga piso, iyang gihipos sa iyang pako. Iyang gipasud tanan. O wag yun siya naglihok, siya nasunog na siya. Manok na ha. Himungaan asa kang sunoy ato. Ang sunoy wa na ni sotoy. No, ni sotoy pero ang himungaan gi-protect jud. That is from the Lord. Instinct from the Lord, mga kaigsuonan. Kung gihatag na sa Ginoo sa manok, what about to you? Di ba makita ninyo pag ang usa ka inahan nagsunod og naay kahadlok sa Ginoo? Pag naay mga dautan nga mga kanang talan-awon o kanang mga kagubot, di ba imong i-shelter ang imong anak, imo siyang i-protect, ayaw anak. Imong ihag kay nahadlok ang imong anak. Imo siyang i-comfort sa imuhang lawas para dili magkurog imong anak sa kahadlok. Amo na siya. Instinct na gihatag sa Ginoo ngadto sa mga inahan. Naamoy espiritu nga mosakripisyo. A mother's devotion is not only seen in her daily acts of care, but in her willingness to sacrifice for her family. Tanawa, ang inyuhang mga pangandoy sa kinabuhi, di ba gikalimtan na ninyo? Sa dihang namabdos na ka, naanak kay baby, wanaw, imong pangandoy, nabalhin na sa imong anak. Di ba? Kay imo nang gi-give up ang imong life for your children, for your family. Her faith shapes generations, planting seeds of godliness that bear fruit in the lives of her children. Mao na iyahang murag na didto niya gi-invest ang iyang kinabuhi para sa iyang mga anak. Look at Acts chapter 16, 1 and 2. Kinsa niya to isgutan diri. In verse number 1, the Bible says, "Then came he to Derbe and Lystra, and behold," ingon si Apostle Paul, "a certain disciple was there, named Timotheus, the son of a certain woman, which was a Jewish believer, and believed. But," tanawa, "his father was a Greek." Unbeliever. So, sala ba? Ngano maning mama ni Timothy, ngano man ni si Eunice in town, nga naminyo, manig unbeliever. Di ta ka-question ana, ay nalang naghilabti, pero atong tan-awon mga kaigsunan, the kind of sacrifice nga gihatag ni Eunice ngadto kang Timothy. Lisod mag-raise og usa ka anak nga walay makuhaan mga kaigsunan og kanabitong panagtudlo gikan sa pulong sa Ginoo ngadto sa usa ka inahan para itudlo niya sa anak. Si Eunice ra. Gikan sad sa iyang inahan nga si Luis. Tan-awa na gud na mga igsoon, wala gilabot ang amahan. Pero grabe na nga sacrifice nga ang amahan dili luwas, pero nadani mo imong anak diha sa pagpangalagad sa Ginoo. What a sacrifice. Lisod na oy, lisod magani nga believer ang amahan, lisod magani nimo pag patanaw sa imong anak nga unsa kanindot anak nga ang atong kinabuhi ihatag gyud nato sa Ginoo. Nga mga lagad jud ka sa Ginoo, mao gyud ni akong desire, mao na ako ikalipay. No? Mas malipay pa ko nga mga lagad ka sa Ginoo kaysa magdoktor ka. Kanagi mga ginikanan, oy, pangalagad Ginoo, so di ka kakwarta anak. Mao na imong gimuntar sa utok sa imong anak, kwarta. Sultihan ta ka kanang kwarta, wa junay gugma sa imong anak yun.
Unya diha nimo siya gihulma ang iyahang kasing-kasing ug utok nga mangita kag kwarta ngano sa dihang imong ihatag ang imong kinabuhi sa Ginoo, di kaniya providean? Di ba? But certainly money cannot produce God. And we need God. But God can produce money for us. Muna nakanindot. Muna kita, nga mga parents, kamo, mga inahan, kamo may hisgutan karon. Mao na inyong isulti sa inyong anak. Learn from the example of Eunice diri sa Bible, mga igsoon. Ang iyang bana, Greek, dili luwas. Siya, believer. In verse number 2, tanawag unsa si Timothy, which was well reported of by the brethren that were at Lystra and Iconium. Si Timothy, well reported, nindot nga pagkakristohanon, nangalagad sa Ginoo og tinarong, kinasing-kasing. Ngano man? Because of his father? No. Because of his mother. Tanawa mga igsoon, 2 Timothy 1:5. Nganong nahitabo mana sa kinabuhi ni Eunice nga iya man ang napasa ngadto sa iyang anak nga si Timothy. In 2 Timothy 1:5. Tanawa diin niya nakuha mga igsoon. The Bible says, when I call to remembrance the unfeigned faith, tanawa, wa gyoy dili gyud siya yano nga pagtuo. That is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois, babae gyapon, dili grandfather ha, grandmother Lois, and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Wow. Mo na digyot mo labay kawang mga kaigsuonan nga mapakita ninyo sa inyong anak ang klase nga pagtuo sa pulong sa Ginoo. Ang pagpagalagad, simple na kayo. You serve the Lord heartily, willingly. Ayaw ipakita nga nagmurmur ka against the church of God. Ayaw ipakita nga gikapoy ka sa simbahan, ganing simbahan gyud, kapoy kayo, daghan kay makuhaan atong oras. Ang imong anak naminaw, kibag kung sa imong gitanaw sa kasing-kasing sa imong anak, kalagot, kasuko. Asa man siya masuko? Di man siya pwede masuko sa tanan. Ari siya masuko sa pastor. Kinsa may naghimo ana, ginikanan. Because you talk bad against the church. Di ba? So, luoy kayo, collateral damage ang imong anak. Unya mga igsoon, perting lisura reperon anak. Kaya nga naman, imo man siyang gipalayo, imo man siyang gilangkat sa tao nga gitugyan sa Ginoo para monindot ang iyang kinabuhi. So you are going to see the ruin of your children. Unya anak kapait, kay di na bagid sila kahibaw nga nangaguba na. Kani mga naapektuhan na ba sa wickedness, you will never know that you backslid already. Wa jud ka, di ka ka-feel gyud. Di jud ka kabantay nga wa na di ay kas kabubuton sa Ginoo. Because mubasam sa kag Bible. Musimba basag ka. Di ba? Pero wala kay pagtuman. Wa gila nimo nakiti. Kay nagtuo ka nga ang pagsimba nangalagad na ka. Nagtuo ka nga ang pagbasag Bible na kuan na ka, naghimaya na ka sa Ginoo. Dili man reading lang. Kay ningon ang Bible mga kaigsunan, kung reader ra ka, dili ka doer, giilad nimo imong kaugalingon. Kay pan kasabot ta. So huno nag-ilad sa imong kaugalingon nga reader ra ka, you should be a doer. O klaro ana, usa ra may gisugo sa Ginoo nato, unsa man? The Great Commission. And that is the reason why we are gathering here as a church, the body of Christ, for the Great Commission ra gyud. So para mahimot ang effective sa Great Commission, po nagtudluan ta sa pagkinabuhi nga iya sa Ginoo kabubuton. Kay nga naman, kung magkinabuhi ta nga dili iya sa Ginoo kabubuton, dili mo fit in ang atong kasing-kasing sa Great Commission. We are going to mock the Great Commission. We are going to disobey the Great Commission.
Nga naman, mupakgang na sa imong dream sa kalibutan. Mupakgang na sa klase nga panginabuhi nimo mga kaigsuonan. Daghang kang usbon para mahimo kang good servant of the Lord sa ebanghelyo. You need to kanabitong i-clear nimo ang imong kinabuhi sa wickedness. Unya, tuwa ka nang kinabuhi sa kalibutan, kuyog nimo kalibutanhon. Di man na sila ganahan nimo kundi ka kasakay sa ilang wickedness. Di ba? So, kinahanglan ka mo do what they do. Mo talk the way they talk. O so may tabuan na. When you speak the gospel, tuhuan ka. Hindi ka tuhuan. So, mahimo kang useless sa buluhaton sa Ginoo. Maunay, wala na hitabo kang Timothy. And that is why, ang basa ni Apostle Paul kang Timothy, well reported. Nindot ang mga istorya sa mga kasimbahanan bahin ni Timothy. Kaya nga naman nakita nila nga si Timothy nahumul gyud, nahulma gyud diha sa pulong sa Ginoo gyud. Ang iyang kinabuhi nagsunod gyud diha sa pulong sa Ginoo. So nakita nila nga didto nagsugod kang Eunice. Unya kang Eunice didto nagsugod sa iyang inahan pod nga si Luis. So noted na kita mga lalaki, magbantay ta. Kay noted na wag gyud mga babae diri, wag gyud gisulti diri sa 2 Timothy mga igsoon nga nakaambag ang iyang amahan sa iyang pagtuo. Are you listening? So how much more kung nakapapa ni siya og Aquila? Pagkaninduta. Di ba? Kanindot man nga, mahimo kang Aquila sa church. Magsigig kag panglibre. Kaya nga naman, nakay panahon mulakaw para makakita kag mga tao nga nanginahanglan, makatabang kanila. Amo na, bulahan kay mga tao nga kanang reachable na nimo kay Priscilla. Mabito na si Aquila. Priscilla ang iyahang asawa kay mo sinay may tabo nimo. O di naman na pwede nimo himong Priscilla ang imong asawa pero kada mga tao nga nanginahanglan ma-free na nimo sila. Amen. Kay naamang kay kwarta. So pag mahimo kang Aquila sa church, sure gyud kana mga tao nga naa sa imong palibot ma-free sila. Mahimo kang blessing. That is something that we must desire in our heart mga kaigsuonan. All right? Unya mga dagko naman ta, mga men, mga dagko naman ta. Wa nay chance nga adto ta sa atong mama mukuha og example. Amen. Let's go to the Lord. Learn the principle. Share it to your wife. And the mother who has a kanang greater capacity para ilang i-mold ang inyong anak, maka-function siya the way a mother should function. Bao na instead nga magsige mog lalis, wa mo'y budget, magsige mog lalis, unsay bisag unsay lutoon lalisan pa ninyo. Kaya ang gusto sa inahan kanang tinola, pero ang gusto sa bana pinirito, naglalis mo. Nag-away mo. Di ba? Unya, kanang, pagkuhan na lang, tinula o pinirito. Di, usaraman ka isda. Dito nga, ang katunga, tinula, ang katunga, pinirito. Para lang yun di maglalis. Di ba? Pity things. Tanawa na good, look back. Kanang gilalisan ninyo ba? Nya, grabe kayo inyong away. No? Wala mo nagtinagdanay. Tanawa, pity things. Dali naman dayon unta to sulbaron. But Satan was able to inject anger and pride. Kaya mo mga naitabo na? Because you don't have the Word of God to protect you. Walay nag-protect. Wala kay breastplate of righteousness. Wala kay shield of faith. Unya, wala kay offensive weapon which is the sword, the Word of God. Mauna nga vulnerable kayo imong Kristohanong kinabuhi. And that is why gamay lang nga mga bingkil-bingkil sa panimalay mga igsoon, wa na.
maguba na dayon ka. So if you have the Word of God in you, mo niya may tabo sa imo ha. Nindot ang inyong family, harmonious mo, following according to what God is telling you to do. Pag abot nimo sa simbahan, di gyud ka maminaw sa hireling, maminaw ka sa shepherd. Maunay mahitabo. Okay ba man tao sa nang hireling? They are Leviathan. Leviathan na sila sa church. No? They are fascinating. Mo na, daghan mo sunod. But they are enigmatic. Mo na, careful yun ta mga igsoon. Only the Word of God can guide you. Maprotektaran ka ani. So, a reflection of God's love. Thank you so much, mga mama. So, a mother's heart, a reflection of God's love. Ang kasing-kasing sa usa ka inahan. Punan lang sa pulong sa Ginoo, and this will happen. Every head bow, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for the message that you have given to us for the mothers that are here. Thank you so much, O God, for providing us mothers in this church. And I pray, dear Lord, that you will bless them, help them to be strong, and to be a believer of your words. And help them, O God, nga ilang yung i-apply ang mga lessons, nga ilang na-learn, o ilang ipakita ang example sa ilang mga anak, para makita gyud nila, Lord, unsa kabulahan ang usa ka inahan nga nagsunod ug nagpakita sa example ngadto sa ilang mga anak kabahin sa imong pulong. Sama sa Jerusalem nga imo gi-bless, imo sad i-bless ang usa ka inahan nga makasustain sa iyang mga anak sa tanan nga gikinahanglan nila, physical, emotional, and spiritual. Salamat kay Lord sa invitation nga imong gi-allow sa imong mga anak to give their responses regarding sa message nga imong gihatag, Lord. I pray that you will bless them to kneel down before you, O Lord, particularly the mothers this morning. I pray that you will help them, O God, to give thanks to you for giving them a very important responsibility, pag-nurture sa mga anak. I pray that you will bless them as they come to the altar, Lord, this morning, to strengthen them and allowing them to fellowship with you, O God. Please hear their prayers this morning, O Lord. And I pray that you will give them more strength to sustain and to be able to handle even the difficult situations sa ilang family. Na dili gyud sila mo quit, di sila mo surrender isip usa ka inahan. Kay naa gyud mga panghitabo, Lord, nga dunag gyud mga inahan nga ni surrender sa ilahang pagkainahan ug nadamay gyud ang mga kabataan. Salamat kay Lord ani nga altar call this morning, and please let this be done, Lord, for your glory. In Jesus' name. Amen.